sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Ang sabi nila, ang mundo raw ay nahahati sa dalawang dimensyon. Una, ang dimensyong natural at ang pangalawa ay ang dimensyong supernatural. Sa natural na dimensyon ay matatagpuan tayo mga tao na mga mortal, habang sa dimensyong supernatural naman ay naroon ang mga nilalang na alam nating makikita lamang sa mga horror movies. Ayon po sa mga paranormal experts, nilikha ang dalawang dimensyon na ito without the intention na pagtagpuin ang dalawa. Pero mayroong mga individual mula sa mundong supernatural ang nagkakaroon ng pagkakataong makapunta sa ating dimensyon. At sila ay either maghahasik ng lagim o makikipagtulungan sa mga mortal. Nalaman ko ang tungkol sa dalawang dibisyon mula sa aking lolo na isang espiritista at isang albularyo. Katunayan ay meron siyang diary na naglalaman ng mga impormasyon na doon ko lamang nalaman tungkol sa mga engkantos na totoo ang lost city of Biringan at kung paano makakapunta roon ng isang mortal na tao. Basta maraming impormasyong makikita sa diary na yon ni Lolo na hindi ko alam kung totoo ba yung lahat o gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Anyway, bago pala ako magsimula sa pinaka-aktwal na kwento, ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po si Twink, nasa late 20s at isang tour guide na nakabase dito sa Bicol, particularly dito sa Legazpi City. Katulad ng sinabi ko, isang albularyo at espiritista ang lolo ko. At hindi lang siya sa angkan namin ang may kakayahang ganoon. Actually ay it runs in our blood. Katunayan, dapat sa papa ko ipapasa ng aking lolo ang kakayahan niya. Pero ibang plano noon ng ama ko. Mas gusto niyang mabuhay ng normal. Kaya umalis siya noon sa Bicol at nakipagsapalaran sa Lukban, Quezon. At doon nga niya nakilala ang mama ko at nagtayo ng pamilya. Pero nang mamatay ang lolo ko at dahil na rin sa kinakaharap naming problemang pinansyal, ay napilitan kaming bumalik sa Bicol para doon ituloy ang buhay. At yun nga, Papa Dudut. Doon na ako nagkamalay, nag-aral, nakapagtapos at nakapagtrabaho bilang isang tour guide. Papa Dudut, 2014 ako nagsimula sa ganitong trabaho at kung saan na rin ako nakakarating na lugar. Pero sa Karamoan ako madalas nagdo-tour guide dahil mas kabisado ko ito kesa sa ibang lugar sa Bicol region. Doon din nagsimula ang ikukwento ko sa inyo. Umpisahan ko po ang aking tunay na karanasan. May 6, 2016. Araw ng Biyernes. Sa pagitan ng 6:30 at 7 a.m. Napansin agad namin ng driver ang nakasunod sa aming motorsiklo kasi busina ng busina. Hanggang sa huminto kami at tinanong sila kung anong problema. Ang sagot ng nakamotor ay meron daw batang nakaangkas sa top load ng van namin. Pero noong tingnan namin ay wala naman. Tinanong namin siya kung lasing o malakas ang hangover kasi wala naman talagang tao sa top load, tapos ay nagtawanan ang mga guest namin. At sinasabi nila na pati ba naman sa probinsya ay marami ding mga adik. At napikon ang nakamotor at umalis na pabalik. Tuloy ang biyahe namin nang malapit na kami sa Karamoan. Merong sumenyas sa amin at tinuturo ang top load. Hindi na namin pinansin kasi late na kami sa accommodation. Dumating kami bandang 10 a.m. na. Baba ng mga gamit para makapagpahinga kami para sa half-day island hopping. Nung binababa na namin ang mga gamit ay napansin kong maraming putik sa top load, pati mga bag ay nadumihan din. Naisip ko na tama kaya ang sinasabi ng nakamotor kanina at yung lalaking sumisenyas na may bata nga dito. Weird naman yata at imposibleng mangyari kasi mabilis ang andar ng van at papaano makakaakyat. Wala namang hagdanan. Kailangan pang kumuha ng maaapakan kung may isa sakay sa itaas.
Hindi ko na lamang tinuunan ng pansin ang tungkol sa bata. Natakot ako sa sasabihin ng mga guest kung bakit madumi ang mga bag nila at nag-alibay na lamang ako na may mga bata kaming nadaanan at naglalaro sa tabing kalsada tapos ay binato ng putik ang van kaya nadumihan ang mga gamit nila. Ayon, nakalusot ako. Nakahanda na ang lunch at tinawag ako ng may-ari ng accommodation. Tanong kung kasama daw namin ang batang nakatayo malapit sa van. Paglingon ko'y wala naman at napatingin din siya sa may gate pero wala naman yung batang sinasabi niya. Ang sabi niya ay baka daw bata lang doon sa kaharap na accommodation at naglalaro. After lunch ay nakahanda na para sa isang island hopping. 5 kilometro ang distansya mula sa accommodation namin hanggang sa Pangpang kung saan kami sasakay ng bangka. Unang isla namin ay ang Matukad Island kung saan ay makikita ang Hidden Lagoon kung saan ay marami daw matatagpo ang mga bangus. Ang nakapagtataka ay kung paano nagkaroon ng bangus sa gitna ng isla napapalibutan nyo ng tubig alat. May alam akong bangus sa Dagupan pero hindi kasing alat ng tubig sa Karamoan. May naalala tuloy akong kwento noong unang madiskubre ang Hidden Lagoon 7 years ago. May isang mangingisda raw na nanguhuli doon ng bangus sa Hidden Lagoon at niluto niya yon at ipinakain sa kanyang pamilya. Pero makalipas daw ang isang linggo ay isa-isang nagkasakit ang mga miyembro ng pamilya hanggang sa mamatay daw ang lahat. Ang mangingisda raw na humuli ng bangus ay nasiraan ng ulo bago nagpakamatay. At ayon din sa kwento ay pinapaniwala ang mahiwaga ang mga wild bangus sa Hidden Lagoon kaya walang gumagalaw dito at naging atraksyon na lamang sa mga turista. Samantala ay natapos namin ang half-day island hopping at napuntahan namin ang Lahos Island, Busdak Island, Cagbalinad Island at Minalahos Island. Balik na kami sa accommodation para magpahinga at bukas whole day kami sa island hopping. Nandyan ang Manlawi Sandbar, Bugtong Beach, Cotivas Island, Sabitang Laya at Bag-ing Island. Kitang-kita ko noon ang excitement sa mga guest namin. Kinagabihan pagkatapos ng dinner ay kaunting kwentuhan sa guest at nagaya na ang driver na magpapahinga na raw siya kasi pagod sa pagmamaneho. Ako naman ay naiwan kasama ng mga guest. Maya-maya bumalik ang driver at sinabi na bigla daw na wala ang antok niya kasi parang meron daw tao sa CR pagpasok niya. Nakabukas daw ang gripo at parang may naliligo. Sabi ko, Pards, pagod lang yan. Shot ka muna, pampatulog sabay abot ng isang bote ng beer. Agad namang tinanggap ng driver ang bote ng beer at sumama ulit siya sa amin na mag-inuman. Samantala 12:00 ng madaling araw na kami natapos at pumasok na rin kami sa kwarto namin. Bagsak agad ang driver kasi nga pagod. Ako naman habang nakahiga sa kabilang kama ay may naramdaman akong kakaiba. Bagamat aircon, malamig pero kakaibang lamig na nanunuot hanggang buto. Napatingin ako sa may pintuan, sa baba ng pinto ay may kaunting siwang at kita ang liwanag sa labas. Napansin ko na may aninong pabalik-balik tapos ay titigil ng ilang segundo. Matapos maglakad na naman. Sa takot ko papadudot ay nagtalukbong ako ng kumot at nagkamalay ako umaga na nang may kumatok sa pinto. Ang may-ari pala. Nagtanong kung anong oras kami aalis para sa island hopping. 5:00 pa lang ng oras na yon, sagot ko bandang 8:00 para sakto lang. Nauna na akong bumangon, tulog na tulog pa rin ang driver at naligo na ako at bumaba papunta ng dining area para magkape. Busy na rin ang mga tao sa pagluluto ng almusal kasama na kasi doon ng lunch na dadalhin namin sa isla. Lumapit naman sa akin ang may-ari at nakipagkwentuhan habang nagkakape. Mukhang masaya ang pag-isla ninyo kahapon na, Twink, aniya. Opo ma'am, mas na-excite sila sa Matukad, sagot ko naman. Siya nga pala, may nakita akong bata kagabi na patakbo-takbo dyan sa hallway. Akala ko ba'y wala kayong kasamang bata sa lakad ninyo? Tanong sa akin ang may-ari. Nagulat naman ako sa aking narinig at napatingin sa may-ari. Wala po kaming bata, paglilinaw ko. Kung gano'n ay kaninong anak yung nakita ko naglalaro kagabi? Nagtatakang wika ng may-ari sa akin. Biglang nag-flashback sa akin yung mga nangyari kahapon.
Hindi kaya yung batang sinasabi ng motorcycle rider at yung batang nakita ng may-ari ay iisa? Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng pagtaas ng balahibo sa aking buong katawan. Nagsimula ko na ring i-entertain ang posibilidad na may kasama kaming otherworldly creature. Samantala ay fast forward na tayo. Natapos na namin ang island hopping at dumiretso na kami sa Bulang-Bugang o yung freshwater cave para magbanlaw. Nakarating kami pabalik sa house bandang alas 5 na. Habang naliligo na ang mga guests ko ay tinawag ako noong nasa desk information at tinatanong kung marunong daw lumangoy yung batang kasama namin. Sinagot ko siya na oo, Serena yun eh. Pabiro ko lang nasagot yon kasi wala naman talaga kaming batang kasama sa tour. Pero papadudot doon ako kinabahan kasi sinusundan pala kami kahit saan magpunta. Kaya pala sobra ang siningil sa akin noong bangkero kanina kasi sobra ang pasaherong dala ko kaysa sa napag-usapan namin. Tinawag ko na yung driver saka ko sinabi sa kanya na totoo yung sinasabi ng nakamotor nung isang araw at tinuturo ng lalaki na may nakasakay sa top load. Hindi na kami nagkwento sa guest tungkol sa mga nagmumulto o anumang mga bagay at baka matakot sila hanggang sa makabalik kami sa Maynila. Sa boss ko na lamang naikwento ang nangyari at agad siyang naniwala sa akin. Dahil doon ay pinapalitan niya ang van na nakuha niya para sa tour. Second hand lang kasi yon pero bago pa. Kumuha na lamang siya ng brand new kahit may kamahalan kesa naman daw makaaksidente o maaksidente kami. Pinaimbestigahan din ni boss ang dating may-ari ng van. Lumabas sa investigasyon na nakasagasa raw ng bata yung driver ng van at tinakbuhan daw ito pero ngayon ay nakakulong na. Ngayon ay bago na ang van ng agency namin, Papa Dudut. Wala na kaming nararamdaman o nagpaparamdam na multo. Yon ang akala ko, Papa Dudut. Muli akong na-assign na maging tour guide sa Karamoan. Katulad ng dati na-assign ako sa 15 adults na empleyado ng isang TV station na nagkaroon ng company outing. Mababait naman silang lahat lalo na yung sikat na direktor ng mga pelikula at teleserye. At dahil sa karamihan sa mga yon ay Becky, natuwa sila nang malaman nila ang pangalan kong Twink. Sa totoo lang ay noong una ay hindi ko alam na may meaning pala ang pangalan ko. Twink ang pinalayaw sa akin dahil ang buo kong pangalan ay Twinkle Ashley Mangubat. Pero sa gays lang ang ibig sabihin daw ng Twink ay boyish looking young man with no body hair. Natawa na lamang ako at habang napapailing sa mga guest namin habang pinagkakatuan nila ang pangalan ko. Twink, isasama ba sa tour yung anak mo? Tanong sa akin ng sikat na direktor. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Dalaga pa po ako, direk. Wala pa po akong anak. Magalang kong sabi sa kanya. Sino yung batang buntot ng buntot sa'yo? Nagtataka rin niyang balik sa akin. At that point, Papa Dudut ay narealize ko na hindi pa pala tapos ang lahat dahil patuloy pa rin akong sinusundan ng batang yon. Kahit na ibang van na ang ginagamit namin at hindi yung lumang van na nakasagasa sa kanya. Samantala isang lalaking guest ang lumapit sa akin para kausapin ako at nagpakilala siya bilang si Krishna. May third eye ako pagtatapat niya sa akin. Alam ko yung sinasabi ni Direk Olive na batang sumusunod sa iyo. Nakita ko yun pagpapatuloy niya. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Talaga? Nasambit ko. Actually, nasa tabi mo siya. Nakatingin siya sa ating dalawa. Pagtatapat pa ni Krishna sa akin. Sir, huwag ka namang manakot. Sabi ko habang natatawa ako pero deep inside ay kinakabahan ako. Hindi sa nananakot ako, Miss Twink. Pero may kasama tayong multong bata ngayon. Tingin ko'y may gusto siyang sabihin sa'yo. Dagdag pa niya. Ano yun, sir? Malalaman mo ba? Kung ano ang gusto niya? Nakakausap niyo ba yung mga multong nakikita ninyo? Usisa ko. Umiling si Krishna. Hindi, nakikita ko lang siya pero hindi ko sila naririnig. Pero parang may gusto talaga siyang ipahiwatig sa'yo. Aniya. Naputo lang ang usapan namin ni Krishna nang maghudyat na ang direktor na magsisimula na ang aming island hopping tour. Kaya ginawa ko na ang aking trabaho. Pero deep inside ay magkahalong kaba at pagtataka ang aking nararamdaman noong mga sandaling yon. Samantala dahil na rin sa busy ng mga guest, lalo na si Krishna na isa palang episode writer, ay hindi na kami nagkausap pa.
Nang matapos ang tour ng mga empleyado ng TV station ay muli kong kinausap ang boss ko para humingi pa ng ilang impormasyon tungkol sa batang na hit and run ng isa sa mga van namin. Sadly, walang maibigay na bagong impormasyon sa akin ng boss ko, kaya nagpasya na lamang ako na ako na lang mismo ang didiskubre ng katotohanan. Kinabukasan ay nag-file ako ng 3 days leave at nang maaprubahan yon, ay bumalik ako ng Legazpi para humingi ng tulong sa mga kamag-anak kong espiritista. Pagdating doon, ang pinsan kong si Lenny ang tumulong sa akin. Si Lenny ay merong third eye na nakapag-communicate siya sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya agad kong ikinuwento sa kanya ang aking naranasan. Pagkatapos noon, papadudot ay kumuha si Lenny ng kandila, posporo at papel. Sinindihan niya ang kandila tapos yung papel ay tinapat niya sa apoy. Pero hindi niya ito sinusunog. Kumbaga yung tip lang ng apoy ang nagkokontak sa papel. Kaya nangingitim lamang ito at hindi nasusunog. Samantala nang tingnan ko ang papel na hawak ng pinsan ko ay may nabubuong mga imahe na mahirap i-interpret at tanging si Lenny lamang ang may kakayahang bumasa nito. Ayokong tigilan ng bata kasi kamukha mo ang kanyang ina. Iniisip niya na ikaw ang nanay niya ay iisa. Wika ni Lenny na noon na ini-interpret na ang buong imahe sa papel na kanina ay tinatapat niya sa kandila. Anong dapat kong gawin? Tanong ko sa aking pinsan. Hindi ka tatantanan ng bata hanggat hindi siya nakakabalik sa kanyang bahay. Hanapin mo ang kanyang ina, sagot pa ni Lenny sa akin. Paano ko mahahanap kung saan siya nakatira wala ngang maibigay na impormasyon sa akin ng dating may-ari ng van na nakasagasa sa kanya? Wika ko. Alam mo Twink, makakagawa ka ng paraan. Kung gusto mong matahimik na ang kaluluwa noong bata ay hanapin mo na ang kanyang tunay na ina. Yun lamang ang sinabi sa akin ni Lenny. Kaya pagkatapos noon ay agad akong nag-research tungkol sa mga hit and run cases sa vicinity ng Karamoan. May kaunting background na ako sa kung ano ang hahanapin dahil sa ilang impormasyong nakuha sa aking boss. Pagdudugtong-dugtungin ko na lamang. At gamit ang Google ay nakahanap ako ng news article tungkol sa batang na hit and run ng van malapit sa Karamoan na nagmamatch sa kriteria na hinahanap ko. Binasa ko ang article at naglalaman yon ng kung saang police station ni-report ang krimen at kung ano ang pangalan ng bata at ng mga magulang nito. Pagkatapos ay hinanap ko sa Facebook ang pangalan ng mga magulang. Bagamat maraming hits, ang sinilip ko na lamang ay yung pangalan na nakatira sa Bicol at nagmatch sa isang profile ang supposedly ina ng bata. Agad kong browse yun at nakita ko sa mga past posts niya na indeed ay namatayan nga siya ng anak. Na hit and run nito at wala akong inaksayang panahon papadudot at agad kong minessage ang babae. Kinabukasan ay nag-reply sa akin ang babae at nagtataka ito kung ano raw ba ang kailangan ko. Sinabi ko ang tungkol sa anak niya at sa pagpaparamdam at pagpapakita nito hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang guest. Nung una ay ayaw maniwala pa ng babae pero sa huli pumayag siya na makipagkita sa akin sa Legazpi dahil doon na siya naninirahan noon. The day after ay nagkita na kami ng babae and to my surprise ay may third eye ito. Bigla na lamang siyang naiyak at tinawag ang pangalang Carlo. Then sinabi niya sa akin na totoo raw ang aking sinasabi dahil kasama ko nga raw ang kaluluwa ng anak niya. At sobra siyang naiyak dahil sa wakas ay nakita na niya ito. Siyempre nagulat ako habang ang kausap ko ay umiiyak lamang sa reunion nila ng kaluluwa ng anak niyang si Carlo. Pagkatapos ay kinuwento niya sa akin na hiwalay pala siya sa asawa. Noong time bago ma-hit and run si Carlo ay pinayagan niya ang anak na pansamantalang manirahan sa kanyang ama sa Paniman, Karamoan. Pumayag siya noon sa pag-aakalang mababantayan ng kanyang dating karelasyon ng kanilang anak. By the way, isa ring tourist guide ang dating karelasyon ng nanay ni Carlo. Anyway, hindi raw niya akalain na yun na pala ang huling beses niyang makikita ang kanyang anak na buhay. Dahil isang araw matapos itong pumunta sa kanyang ama ay na-hit and run na nga si Carlo. At simula noon ay hindi raw matanggap ng bata na patay na siya kaya nagpagala-gala ito sa kalye bilang wandering ghost. Hanggang sa matagpuan raw niya ako na kamukha ng kanyang ina. Pagkatapos noon ay umalis ako na parang nabunutan ng tinik. Simula noon ay wala na talagang insidente na may sumusunod sa akin na kaluluwa, magaan at payapa na ang aking pakiramdam.
Papadudot, sa ngayon ay patuloy pa rin po ako sa pagtatrabaho bilang isang tour guide dito sa Bicol. Masaya naman ako sa aking trabaho dahil bukod sa maayos at sapat naman ang kinikita dito ay nakakapasyal pa ako ng libre. At tungkol naman kay Daria, minsan ay sinubukan kong kausapin siya via messenger at masaya siyang ibinalita sa akin na tahimik na ang kaluluwa ng kanyang anak. Nakapunta na raw ito sa dapat nitong paroonan. Nakabase na rin daw siya sa Canada at nagsisimula ng panibagong buhay. Nang marinig ko yon, syempre masaya po ako para sa kanila, lalo na sa batang multo na si Carlo. Papa Dudut, eto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo sa ngayon. Marami pa akong gustong i-share sa inyo pero sa susunod ko na lamang po itatype. Sana po'y mabasa pa rin po ninyo at mapiling i-ere. Muli Papa Dudut, thank you very much. Sana po ay magpatuloy po kayo sa pagpapasaya ng inyong mga listeners. Tubos ng gumagalang, Twink. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut, nakalahati po ng mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.